Ligayang pagbabalik mga binibini at ginoo. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna magkakaroon ng laro. So, hula mo, sulat ko. Panuto, hulaan ang mga nasa larawan at isulat sa blackboard ang mga tamang kasagutan. O kaya naman sa kwaderno ninyo isulat. Kung tapos na ay sumigaw ng Darna o Captain Barbell. Para sa una nating larawan, Pangulo ng Pilipinas, ang kanyang ama at kilalang tao mula sa Ilocos. Captain Barbell! Ano ang iyong sagot, Ginoo? Ferdinand Marcos. Tingnan nga natin kung tama ang iyong kasagutan, Ginoo. Ang tamang kasagutan, siya ay si Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. At para sa ikalawa nating larawan, kilalang reporter sa GMA. Captain Barbell. Si Mr. Mike Enriquez. Salamat sa pagbabahagi, Ginoo. Siya ay si Miguel Castro Enriquez o mas kilala bilang Mike Enriquez. Ano nga ang sinasabi nga, Ginoo? Excuse me po! Salamat! Para naman sa ikatlo natin, kagawaran ito ng kalusugan. Department of Health. Ginoo, sumunod sa panuto. Darna! Ano ang iyong kasagutan? Department of Health. Para sa ikatlo natin, ito ay Department of Health. Para sa ikaapat na larawan natin, ito ay paaralan. Dito ka nag-aaral. Ano ito, Ginoo? Captain Barbell. Manuel I. Santos Memorial National High School. Salamat, Ginoo. Tama! Ito ay paaralan kung saan ka nag-aaral ngayon. Manuel Ignacio Santos Memorial National High School. At para sa huli nating larawan, siya ay Pangulo ng Pilipinas. Darna! Anong iyong kasagutan, Ginoo? Iniintay ko. Anong iyong kasagutan, Ginoo? Siya ay Pangulo ng Pilipinas. Siya ay kilala sa war on drugs. Rodrigo Duterte. Siya ay si Rodrigo Roa Duterte. Salamat sa iyong partisipasyon, Ginoo. At para sa aralin natin ngayon, ang ating tatalakayin ay paghatol at pagmamatuwid. So ano nga ba ito? Ito ay isang paraan upang maipamalas natin ang ating mga nalalaman tungkol sa issue, paksa o usapin. Mas nagiging makabuluhan at tama ang pagpapasya, paghatol o pagmamatuwid sa tuwing tayo ay nakakapagsuri ng tama sa mga pangyayari sa ating paligid. Mga dapat isaalang-alang: kalinawan ng isip, tamang pagtitimbang sa bawat panig o anggulo ng paksa, angkop sa umiiral na batas at paniniwalang kultural at pangreliyon. Para sa ating larawan ngayon, ano ang masasabi mo? Maaari mong isulat ito sa kwaderno. At para naman sa ikalawa nating larawan, ano ang masasabi mo sa pagitan ng bansang China at Pilipinas at sa isla natin? Maaring isulat ang iyong kasagutan sa iyong kwaderno. Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987, Artikulo 3, Katipunan ng mga Karapatan. Section 4. Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag
o ng pamahayagan o sa karapatan ng mga taong bayan na mapayapang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan. Cybercrime Law, Republic Act 10175. Libel offense under Section 355 Revised Penal Code of the Philippines. Republic Act 10175 of 2012. Ito ang tinatawag na cyber libel na pinaparusahan sa Section 4, Chapter 4 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 o Republic Act number 10175. At sinasabi dito na ang cyber libel ay hango sa Revised Penal Code Article 353. Ito ay isang isinapubliko at malisyosong pagbibintang ng isang krimen, bisyo o depekto o isang aksyon o hindi pag-aksyon ng isang tao, kondisyon, status o circumstances kung saan ito ay na-dishonor, pagkapahiya at paghamak ng isang tao o korporasyon sa pamamagitan ng internet at computer. Ayon sa Cybercrime Prevention Act of 2012, kung saan ang libel ay isinama bilang isang uri ng cybercrime, pinaparusahan ng kulong ang gumawa nito ng hindi bababa sa 6 na buwan at 1 araw at hindi lalampas na 6 na taon na pagkakakulong. Slander Section 358 Revised Penal Code of the Philippines. Ang kasong ginawa sa kanya ay dalawa, grave slander at slander by deed. Ang slander o oral defamation ay isang sinungaling o walang katotohanang na paninira na ipinahayag mula sa salita o kilos na nakakasira sa isang reputasyon o karakter ng isang tao. Ito ay pinaparusahan ng kulong at isang krimen under Article 358 ng Revised Penal Code. Republic Act number 4200, an act to prohibit and penalize wiretapping and other related violations of the privacy of communication and for other purposes. Section 1. It shall be unlawful for any person not being authorized by all the parties to any private communication or spoken word to tap any wire or cable or by using any other device or arrangement to secretly overhear, intercept, or record such communication or spoken word by using a device commonly known as a dictaphone or dictograph or dictaphone or walkie-talkie or tape recorder. Para naman sa gawaing pang-upuan natin, ano ang say mo? Ano sa tingin mo ang mga problema na kinakaharap ng edukasyon sa Pilipinas? Ano ang maiimungkahi mong solusyon? Sundin ang format para sa gawaing pangupain na ito. Paalam!